Mayamang buhay mga kapatid, salamat at bumabalik-balik kayo sa aking channel para mag-watch sa aking pinaka-recent na mga videos, longer videos para tayo po ay lumago ang ating buhay. Ang pinaka-latest ko po, sana kung hindi ka pa nakapanood, ay ang habits ng mga mayayaman, paano akyat muli ang buhay natin kung tayo ay nalugmok at nadapa. Paano ang ating mga anak or apo na nag-aaral, paano sila makakapag-aral ng college. I just uploaded it minutes ago. So, bibigyan ko po kayo ng mga tunay na mga kilala ko dito sa Tacloban, Leyte, Philippines, na mga nakilala ko na napaka-simpleng mga tao pero naging mayaman po sa kanilang mga initiatives. Wala pong mga aral ito pero I can say hindi pala absolute na pag ikaw ay hindi nakapag-aral, hindi ka nalalago sa iyong buhay. Numero 1 po. Ito po ay nasa Tanawan, Leyte, Philippines, along the highway. Siya po ay dating gardener ng isang mayaman na pamilya sa Davao. And he was able to marry here in the Eastern Visayas part. Tapos po, nag-decide po siya na mag-open ng nursery, plant nursery. Nag-rent po siya ng space kasi wala siyang lupa. So, marami po siyang mga plants na doon po ako bumibili sa aking munting plaza sa harap ng aking bahay. So, mula po ng time na kahit wala pa yung Yolanda, sa kanya po ako kumukuha ng aking mga tanim. And in fact, he was the one who taught us paano mag-plant ng aming mga mango plantation sa farm. So, from that gardener siya, naggawa siya ng nursery, and you wouldn't believe it, siya po ay nagla-landscaping na ngayon. So, ang mga contracts po niya, mga hotel, mga mansion, mga areas na maliit po yung 250,000 sa kanyang landscaping. So, wala rin po siyang aral. Kaya po, hindi po sukatan ang sasabihin mo, farmer lang ako, hindi ko alam, hanggang dito lang talaga ako, hanggang mag-farm lang ako. Yun lang, mamamatay ako na hanggang ganyan lang. Another second example, na ang kaniyang asawa ay mekaniko po. So, alam nyo naman yung ating mga mekaniko, may maliit lang na area, tapos mag-fix ng mga motorbikes, mga car. So, itong wife na to, nag-open ng, kasi marunong siyang mag-cut ng hair. So, inisip niya, habang yung mga kliyente ay nag-aantay para ma-fix ang kanilang mga kliyente, ay pwedeng magpa-manicure, magpa-pedicure, at nagkakat ng hair sa mga asawa ng nagpapa-fix, or sa lalaki man, pwedeng nagba-barber cut siya. So, I am telling you na pwede palang mag-diversify. Yun ang sinasabi ko, pwede ka palang mag-augment sa profession ng asawa mo kahit ganyan lang. At ang palagi ko pong nakikita sa mga maliliit na mga tao na to who become successful in their own right, talagang may Diyos po sila, napaka-religyoso nila, at nagbre-break talaga sila sa Sunday. They do not open their shop and they go to church together with their children. Okay, yung ano po na to, nasa
diversion road po ng Tacloban City ang kanilang area. Another area po na nakita ko sa car wash din, nag-diversify naman yung wife ng laundry shop. Bali yung laundry shop na yon, may yung sobrang water nila na hindi na ginagamit, instead na wala lang, ginagamit nilang pang car wash. So, matutuwa ka rin kasi nag-open din siya ng kainan, mini snack area. Na sabi ko, bakit ka nag-open ito? Sabi niya kasi, ma'am, habang nagpapakarwas, kung minsan gutom sa umaga, sa breakfast, so meron silang anong tawag doon, arroz caldo. So, mga ganon. It's up to you. Andito din ito sa diversion area ng Tacloban City going to the main city of Tacloban, Leyte, Philippines. Pang-apat ko po na success story na estudyante ko po sa college. She was a working student sa college at during Saturdays and Sundays umuwi po siya. At siya po ay nagmamanicure pedicure. So imaginein mo kung nasa 50 pesos lang yon, merong kang 10 or 5 lang, may 100 ka per person, may 5 ka maghapon. So she's able to get that money and she gives it to her parents. Yun ang sabi ko sa aking mga estudyante nung college. Mag-augment ka, maghanap ka ng paraan na ikaw ay hindi dependent sa pamasahe mo at mga financial needs mo sa parents mo, kasi para maibsan ang kanilang mga iniisip para makapatapos man lang sa pag-aaral mo. Another success story is a wife who helped his rice field farmer. Tagang farmer lang ng rice field ang kanyang asawa. So, ang babae ay naging house help ng isang mayaman na pamilya, and she was the one taking care of the orchids and the plants of the family whom she was serving. So, ang ginawa niya, nang medyo hindi na niya kaya, ng mga 45 na siya, medyo natapos na rin ang mga anak niya, ay naggawa din siya ng nursery at lumago din po ang mga orchids niya. Si sells it tag 500, tag 600, ayan. So, small muna, tapos lumaki, and then they are able to buy a lot along the highway na doon na bumibili ang mga landscape contractor sa kanya ng mga plants for landscaping. Wala ring hindi rin nakatapos ng elementary nga, grade 3 lang. Another classic success story is a wife who opened a mini karinderya in front of the construction building where her husband was a construction laborer. So, tingnan mo how creative po ang isang taong gusto talagang umangat ang buhay. At the end of the day, nag-stop na maging construction worker po ang lalaki at nag-join na lang siya para mag-open ng karenderiya sa harapan ng mga construction. Alright. They diversified. Hindi lang isa, kada may construction, naglilipat ang kanilang mga house help para mag-put up
ng mini karinderya. And then they have eventually put up a restaurant na ang kinukok nila ay mga native na manok na grill. Hindi ko po alam kung papaano po ang gagawin nyo sa buhay. But I have always been amazed of women, lalo na ang babae, na hindi deterrent. Kasi kung minsan, nag-asawa itong mga ito na akala nila sa pag-aasawa nila, maiibsan ang kanilang kahirapan, to just open their mind and have seen na mas lalo palang mahirap ang buhay na nag-asawa ka na hindi ka preparado. For the young men and women there, kayong mga batang henerasyon, hindi ko alam po kung paano pa i-open ang minds ninyo. I'm really scared kasi nakikita ko na ang mga bata ngayon, kahit mahirap po ang mga parents, may mga cellphone, and instead of helping their mom laundry the clothes, clean the house, they are there, ang kakapal ng mga mukha at hindi tumutulong sa kanilang parents. Siguro mga 1 in a million yung mga anak ngayon na tumutulong sa mga parents para maibsan. Kami po, ako, until I graduated in college, I cannot get my allowance. Uulitin ko po, hindi po rin kami naghihirap, hindi rin kami mayaman. My parents were teachers or in the academe. Hindi po ako pwedeng makapagbaon ng hindi ko pinaghirapan. So, either sa week na to, ako ang maglilinis ng bahay. Sa amin noon, wala pang mga tiles, therefore nag-floor wax po ako. At kahoy po ang aming sahig. Nag-dry, red dry wax muna, and then wax na para mag-shine ang wax. Sa susunod na week naman, kahit 3 yung katulong namin, another assignment would be ako ang magplaplancha sa mga uniform ng father at mother ko at saka yung uniform ng kuya ko. So, another week naman would be, kasi may mga 2 adopted din kami na mga babae. So, salitan kaming 3 to an assignment in that weekend. Hindi ko alam kung pwede pa ito sa generation natin ngayon, pero I believe my son, nag-iisa po ang aking anak, hindi po siya spoiled. And yun po, sinanay ko siya, kaya nang nasa Amerika kami, hindi siya na-shock na magtatrabaho siya. Even at 4 years old, tinuturuan ko po siyang mag-cook ng rice sa rice cooker, and he was excited about it. Every time na magluto kami, I call it play with him. And so, we do play during Sundays kasi umuwi po ang aking katulong pag Sunday. So, the last example that I would have is a fish vendor. Ang lalaki po ay talagang basic na fisherman. So, pagkatapos nila ng asawa at brother ng asawa, ay ang babae ang mag-fish vendor. And then eventually po, kasi kung minsan hindi nauubos ang isda, they started with an outlet na naka-freezer yung mga fish na nakukuha nila, and ngayon po nag-diversify sila ng kanilang meat shop also. So, those are a classic example of how we create opportunities. Meron din po akong isang distant na pamangkin, ang kanyang
asawa ay tricycle driver. And I encourage her na sana ay magkaroon siya ng skills. Ngayon, mahirap mag-aral sa TESDA na walang scholarship. So, kung ako sa inyo, pumunta po kayo sa munisipyo nyo and then ask the mayor at sa kanyang mga staff kung paano ka mapapaaral sa TESDA ng libre or sa DTI sa pagkukok ng mga whatever food na pwede mong ibenta. Meron din ako isang alam na dahil yung mother ay marunong magpiano, so they opened a piano class kasi yun, hindi lahat ng panahon ay meron tayong trabaho. Another one was a singer. Ayan. Di ba nalalaos tayo? Nalalaos. So, japayuki siya dati and then hindi nag-workout yun, hindi nakasave, but then the person created a school for music. So, hindi ko po alam kung anong mga skills and competencies mo, pero these are classic examples about diversifying your skills and competencies na hindi ka kailangan maging professional para ikaw ay mag-expand ng negosyo para ka lumago. Salamat po. Your subscription will entitle you to a prompt in your wall for any new video that I have. And if you want to follow this one, I would appreciate a subscription from your end. I pray that this would bless your life in one way or another. And mentras po may maiisip akong topic na ikabubuti sa inyo, i-share ko po ito para kayo ay lumago din ang buhay nyo. I would repeat, this book has been my roadmap para po ako ay lumago ng aking buhay even after retirement. Thank you.